God is good? All the time. All the time. God is good. Magandang gabi po. Napakasaya na nakapabalik ako sa West Grame. Matagal din po kami nag-serve sa West Grame, pero doon po kami sa kabilang chapel. So, sino po naka-attend sa inyo nung last week? Empowered by the Holy Spirit? So, halos lahat naman, no? Kamusta ang ano? Ano ba naramdaman nyo? Meron bang pagbabago sa inyong buhay? O wala lang? Ganang-ganang. Siguro iba-iba yung ating iba-iba yung ating mga nararamdaman pag tungkol dun sa mga pray over natin. I remember maraming mga istorya tungkol dyan sa pag-pray over. Isang aalala ko palagi yung isang nag-share, yung isang speaker nung pray over na yun. Hindi niya makalimutan na, kasi palagi naman yan sinasabi yun, palagi naman yan kinukwento or say hindi bigyan ng talk yan. Pero on that particular time, hindi niya maibigay yung talk, nahihirapan siya. Tapos, kumbaga, parang may gugulo sa kanyang pag-iisip. Until such time na yung flooring nung kanilang hall na kung saan sila nagbibigay ng to, kumbaga nagka-crack, ika nga. Kumbaga, kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito is laban ng espiritu, ang kasamaan at kabutihan. So, malaki ang mga kumbaga kasamaan palaging nandiyan sa atin. Palaging bumubulong sa atin. Pupunta ka pa ba sa CNP mamayang gabi? Yung sama-sama mo naman. Kanina lang, may kasalanan kang ginawa. Tapos pupunta ka rin. Nakakahiya naman. So ganun yung may mga tumatawa sa inyo. Mukhang meron ng kasi ganun ng Holy Spirit, ng demonyo. Kami noon, umaattend kami ng CLP. Minsan, nandun na kami, malapit na kami dun sa venue, tapos mag-aaway pa kami. Dahil, parang ayaw kami papuntahin dun sa venue na yun. Kaya dapat tayo, kapag nakapag-empowered na kayo by the Holy Spirit, dapat mas madasali tayo, mas malapit tayo sa ating Panginoon, kasi yun ang tinitira ng demonyo, ayaw ng demonyo na mapapabait yung kanyang, kung kampo na kayo ng kasamaan, ayaw niya na mawawala kayo sa kanya. Kaya napaka-importante na pinagdadasal kayo, at palagi tayo nasa grasya ng ating Panginoon. Amen ba tayo diyan? Amen. Amen. So, sabi dito, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Dapat palalimin pa natin. Kaya itong natin pag-uusapan natin is growing in the Spirit. Paano tayo lalago? Paano tayo mas lalo mapapalapit sa ating Panginoon at lalo tayo mapapalapit sa isa't isa. Kaya. Okay? So, ayaw, gumalaw. Yan po yung aming pamilya. Nag-attend kami ng Christian Life Program in 1999. So, batang-bata pa, 18 pa po yung aming bigote. Ngayon, senior citizen na. So, napakalaki po ang nagawa sa amin ng Christian Life Program kasi during that time, ang asawa ko kasi isang abogada, ako naman ay engineer. Nung maliit pa yung aming mga anak, may kanya-kanya kaming, kumbaga, kasi hindi naman kami galing sa yaman, mahihirap din yung aming mga pamilya, pinanggalingan. So, nung naka-graduate kami, gusto namin kumita na pera. Lakas Naalala ko yung siya namin kasama sumalangin nawa, kaluluwa. Pero yun ang palagi niya yung ano to? Pera. So yun ang palagi namin pinag-iisipan. Kaya anong ginagawa namin, palaging overtime, tapos yung aking asawa, maraming inahawakan ng mga kaso, to the point na halos hindi na namin naaalagaan yung aming mga anak nung time na yun. Tapos, barkada rin ako, maraming kainuman. So, there was a time na parang ako, gusto ko is magkaroon ng ibang partner, magkaroon ng number 2 or number 3.
kumbaga yun yung aking naiisip during that time dahil hindi na kami maayos yung aming pagsasama. At napaka-saya naman at just in time, na may nag-imbita sa amin sa Couples for Christ at nandito kami lumago at hindi natuloy yung kumbaga yung balak ng demonyo nung time na yun. So maliit pa yung aming mga anak, 4 years old yung, at mga 3.5 years old yung bunso namin at ang panganay yung 7 years old. So malalaki na sila ngayon at dahil ito sa tulong ng ating Couples for Christ. So itong talk na to, pag-uusapan natin how to grow in the Holy Spirit. Tapos yung susunod would be yung kung ano ba yung sinasalihan nyo, ano ba yung Couples for Christ. So ngayon, ito yung the half of our life, gulong ng buhay. Ito pag-uusapan natin ngayon. So kung mapapansin nyo, ito yung wheel, ika nga, ng parang gulong ng mga karetela. Ito yung tinatawag na half, yung nasa gitna. So yan yung nagpapaikot. Ito yung outer ring, tapos ito naman yung mga spokes. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. So the outer ring, yung sa labas, this is the part of the wheel that meets the road. Yan yung nakadikit kumbaga sa kalsada. So ito yung nagre-represent dito yung ating daily Christian life. So minsan, yung dinadaan natin, lubak-lubak, di ba? Minsan malalim ang lubak. So, o maputi. So yun yung natin. Minsan nandun tayo sa ibabaw, minsan nasa ilalim tayo. So iba-iba yung nangyayaring sitwasyon sa atin, hindi lang palaging masaya tayo, minsan nalulungkot din. So napaka-importante. And then, ito naman yung hub na sinasabi, yung nasa gitna. Ito yung nagre-represent sa ating Panginoon. Ating Panginoon, si Jesus Christ. So napaka-importante na yung hub na yun, nasa sentro yun, at doon tayo dapat nakadikit. So yun yung tinatawag ng mga spokes. Paano tayo dumidikit sa ating Panginoon? Paano tayo nakadikit sa ating Panginoon? Kasi kung wala tayo, hindi tayo nakadikit sa ating Panginoon, pag nabalahaw tayo, nadubak tayo, hindi tayo makakaahon. Napaka-importante dahil ito ang nagbibigay ng lakas. Ito yung nakakapag-paangat sa atin. So the spokes are the means of putting our whole life in contact with Jesus Christ. Sabi dito. So that our life can be transformed by His power and direction. Dapat palagi tayo nakakonekta sa ating Panginoon. Ano ba yung sinasabi sa atin? Ano ba yung gustong direksyon sa atin? Para lalo tayong mapalapit sa Kanya. So ito po yung spokes na tinatawag. Ito yung sinasabing prayer, sacrament, fellowship, the word, and witnessing. So yan po yung mga ating pag-uusapan ngayon. So, ang una-una would be ano ba yung prayer? Prayer isa sa mga tools natin, isa sa mga spokes. Tayo ba'y nakakapagdasal araw-araw? So, sana palagi tayo. At sabi ko kanina, ngayon ay lalo dapat nating, mas lalo nating mas lalo tayong maging madasalin. Napaka-importante po na palagi tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Minsan nawawala tayo, hindi tayo nakakapagdasal, pero importante po na araw-araw, pagising pa lang natin ay nakakapagdasal na tayo. So, kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Dapat at least mga 10-15 minutes nagdadasal tayo. Palagi natin yun, gagawin natin, ang ginagawa natin doon, ano ba, kailan ba ako pwedeng magdasal na makakausap ko ang ating Panginoon? Sa umaga ba, pagising? Or, kasi baka pag umaga kailangan nyo magluto umaga ng almusal, o kailangan asikasuhin yung mga bata, or during the afternoon ba, or during the evening. So, iset natin po yung ating pagdadasal. Kailangan nakatuon, meron tayong specific na mga time kung kailan tayo magdadasal sa ating Panginoon, at i-guard natin yung time na yun, na palagi tayong may conversation sa ating Panginoon. So, dito sa Couples for Christ, ang prayer natin, yung tinatawag na ACTS, Adoration, Contrition, Thanksgiving,
and supplication. So kanina, yung mga pagdadasal natin, di ba, kumakanta tayo, nag-a-adore tayo sa ating Panginoon. Tapos pag nagdadasal tayo, kailangan kinukonfess din natin sa ating Panginoon yung mga kasalanan na nagagawa natin. So aside from pag-confess sa ating Panginoon, yung kailangan din nag-confess din tayo sa pare. So importante po yun. And then Thanksgiving, nagpapasalamat tayo kung ano yung mga nagawa sa buhay natin. Alam nyo, pag-gising lang natin sa umaga, kailangan na natin pasalamatan. Marami na pag sa umaga, hindi na nagigising. So, yun pasalamatan na natin na tayo nagigising. Yung supplication, doon pa lang tayo humihingi ng ano yung ating hinihingi sa ating Panginoon. Supplication, Panginoon, pagalingin mo ang aking asawa. Panginoon, sana mabigyan mo ng trabaho ang aking anak. Panginoon, sana madagdagan mo aming pera para sa pag-tuition or kailangan namin sa buhay. So ganun po, dapat hindi lang tayo nagdadasal sa ating Panginoon, nahingi lang tayo ng hingi. Kumbaga, bil mo ko. Yung minsan, pag nagdadasal tayo, puro hiling lang So dapat pinasasalamatan natin. Kahit anong maliliit na bagay na nagawa sa atin ng Panginoon, kailangan pinasasalamatan natin. Amen? Amen. Then, ano pa yung sunod natin? Ito yung the Word. In the Word, yung pagbabasa natin ng Biblia, pagbabasa natin ng mga publications na napapalapit tayo sa ating Panginoon. Or nanonood tayo ng mga YouTube tungkol sa sakramento, tungkol sa mga nangyayari na mga ganda. Minsan kasi yung sa YouTube, napakarami natin nakikita o sa TikTok na hindi maganda, kumbaga, napapariwara tayo. Naalala ko yung isang senador na sinasabi niya, umaangal siya, bakit palagi yung cellphone ko lumalabas, yung pornography, yung kapastusan. Ganun yung yung intelligence ng technology. Pag yun ang palagi mong tinitignan, yun yung palagi lumalabas sa'yo. So, kung ang palagi mong tinitignan paano pagre-repair ng refrigerator, makikita mo yun na ang daming mga message sa'yo na puro tungkol doon. So, sana ang nakikita din sa cellphone yun, paano yung mga salita ng Diyos dapat ang nakikita. So, mas maganda na yun ang tinitignan natin. Nakakatakot na yun sa mga kabataan, napapariwara ka dahil sa maraming mga fake news ngayon na dapat kaya naalalayan natin dapat yung ating mga anak. And that should be yung sacraments. Ano ba ito yung mga sacraments natin? Alam niyo ba yung ating 7 sacraments? So, ano ba yung 7 sacraments natin? So, nauuna ron yung baptism. So, lahat na tayo, binyagan na rito. Binyagan na. So, meron tayong confirmation. So, meron pa bang hindi na-confirm sa inyo? So, meron pa. Pero, yan, brothers and sisters, pwede pa rin tayo mag-confirmation. Kahit naman laki na, pwede pa rin mag-confirmation. Sabihin lang natin, tapos tutulungan tayo ng ating mga leaders dito para magkaroon ng confirmation. So, importante po yan. Meron tayo niyan. Tapos yung Holy Eucharist, lahat naman siguro dito nakapag-receive na ng Holy Eucharist. So, yun po. Tapos, ano pa ba yung ating Holy Order? Ito po yung sacrament para sa mga pagpapare. Siguro wala namang magpapare sa inyo. No? Tapos yung matrimony. Ang matrimony po, yun yung sa kasal. Matanong ko lang, lahat po ba rito kasal? Amen, amen. Kasi kung meron hindi pa nakakasal, tutulungan din po kayo ng ating community para makapagpakasal kayo. So, ito yung mga kasalang bayan na tinatawag na pwede kami makatulong. So, meron tayong, ano pa yung sakramento natin? Stream unction, and then, ano ba yung last natin? Kompleto na ba? So, yun. Yung extreme action naman, pag meron ng sakit or malapit na sa malubha yung sakit, kailangan yun, nabibigyan din ng sacrament of extreme action.
So yun po yung ating sacraments. And then witnessing, importante po to, ito po yung binibigay natin ng sarili natin. Binibigay natin available tayo para makapag-evangelize tayo. So yan po yung ginagawa ng ating mga service team dito. Ngayon dapat nanonood sila ng mga telenovela, mga Korean movies. So pero kung makikita nyo, binibigay nila yung sarili nila para kapag-evangelize. So mga bumubunot ng pera yan para meron tayong makain mamaya sa merienda. So ganun po ang ating community. Importante po na naging evangelize tayo. Kaya kung kayo ay magiging member din ng ating community, eventually, ganito rin yung gagawin na makakapagsilbi kayo. Kasi na-share natin yung magandang balita ng ating Panginoon. Kami po, kaya ako na-convict na maging evangelizer, malaki po yung naitulong din ng ating Panginoon sa buhay namin. Kaya binabalik din namin yung aming serbisyo. Amen? So, ang last would be yung fellowship. So, fellowship, yung pagkaano natin, kailangan kasi, alam nyo ba, sisters, napakahirap maging magpakabait. Parang mas madaling yung kasamahan okay yun, parang, pero pagpapakabait, parang ang hirap naalala ko nung nag-start kami ako sa Miracle, nag-Christian Life Program. Taga-Miracle po pala ako dati for 36 years. Kilala ako ng mga opisina ko, yung mga kabarkada ko ron, manginginom, tapos may kalokohan. Kaya meron nagpunta kami naging membro kami ng community, tumigil lang po ako sa pag-iinom. Iwasan ko na, hindi ko na, nagkaroon na ako ng ibang mga tropa ibang mga kaibigan. Mga kaibigan na dadalhin ako sa kabutihan. Kaya pag nakikita ako ng mga dati kong kabarkada, pag niyayaya ako sa inuman, yun, tumatanggi ako. Kaya tawag ako, si Father Manny, ayaw niya sumama sa atin. Kaya ganoon ako. Eventually, tawag na sa akin, si Bishop Manny, ayaw niya talagang sumama sa atin. Iba kasi yung nagagawa ng inyong kagrupo, yung mga kasama, yung mga maidadala ka sa kabutihan. So, yun po, yun ang natin, pag-fellowship sa mga kapwa natin. Pero hindi natin dapat sinasa isang tabi ng ating mga dating mga kasama. Ang napakaganda po, sila ay madadala din natin sa community. Mapapalapit din natin dapat sila sa Diyos. So, yun po ang isang napaka-importante na ginagawa natin sa community. Hindi lang tayo yung bumabait, pagkos bumabait din na itadala rin natin yung ibang mga tao sa napapalapit natin sa ating Panginoon. So, witnessing, that means making ourselves available for God's work, giving our time, treasure, and talent. Yun po, kailangan natin. Then, siguro gaya ng mga new members ng Focus for Christ, ito, tanong dito, do you like to read and study scriptures? Siguro, hindi pa. Kami noon, nung bago pa lang kami sa community, hindi naman ako nagbabasa ng Biblia, hindi naman ako nagbubukas ng Biblia. Pero nung napasama ko sa community, isa sa mga natin yun, isa sa mga covenant natin doon, na dapat nakakapagbasa tayo ng Biblia, lalaman natin yung mga turo ng ating Panginoon. Actually, yung mga pagka-attend nyo sa mga misa, doon nakakapagkuha kayo ng mga inputs sa pare, tapos sana kung araw-araw, meron kayong daily reflection, kasi meron naman tayong cellphone, maraming mga apps or makikita natin kung ano yung mga gospel for the day. So dapat sana maging routine natin na palagi tayo nakakapagbasa ng Biblia or mga other materials tungkol sa ating Panginoon. So ako ngayon, ang sinusubaybayan namin is yung 365 days.
So meron doon 365 days kung paano yung 365 days diba, sa Bible, ika nga, para matutunan mo. Alam naman natin na napakapal ng Biblia, ay hirap basahin. Meron tayong New Testament at Old Testament. Pero kung susubaybayan natin, araw-araw nakakapagbasa tayo, maano natin, may invite natin, ika nga, yung sinasabi sa ating Biblia. And how do you pray? How often do you pray? What is the content of your prayer? Kanina, pinag-usapan natin yun, sinasabi mo acts, adoration, contrition, thanksgiving, and then yung supplication. So, dapat na isasama natin yung dapat ang kabuuan ng ating pagdadasal. At yung ating prayer ay hindi dapat, kumbaga, yung mga importante kagaya kami, pag meron kaming mga importanteng mga desisyon, dapat pinagdadasalan muna namin. Humihingi muna kami ng tulong sa ating Panginoon kung ano yung